Where did he get his data of 500,000 square kilometers? The data that was provided us by the advisors to the Philippine delegation to the to the Hague, the International Arbitral Tribunal. Ito mga kaibigan, pakinggan po natin yung summary ng bangayan ni Marcoleta at ni Pangilinan kung saan pinaliwanag ni Pangilinan kung ano ba talaga ang epekto sa atin nung arbitral ruling dyan sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin. Provided the amount of approximately about 500,000 square kilometers. So, According to the National Security Council, our exclusive economic zone in relation to that is only 381,000 square kilometers. I would like to correct that because the 500,000 does not exist, Mr. President. hindi na natin kailangang ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. Totoo po na ang arbitral award in-invalidate po yung 9-dash line. Tama po yun. Pero hanggang dun lang, hindi naman sinabi ng arbitral award kung hanggang saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea. That's why I am asking the gentleman kung alam po niya kung saan tayo magsisimula para sa ganon, i-determine natin, i-ascertain natin ang extent ng ating West Philippine Sea. The Honorable Senator aware that in 2016, the South China Sea Arbitral Tribunal declared the boundaries of the Calayan Island Group as contrary to the UN Convention of the Law of the Sea? Well, Mr. President, I'm not familiar with the particular findings, but that is, to me, again, immaterial in the context of the award of the International Tribunal. That will not be immaterial, Mr. President, with all due respect. Kasi nga po talagang sinisino natin, dinidetermine natin kung gagamitin po natin yung Presidential Decree 1596. Sabi po ng Arbitral Tribunal, contrary po yun sa UN Convention of the Law of the Sea. Basahin po ninyo yung Arbitral Award. The West Philippine Sea was awarded to us by the Arbitral Tribunal on a silver platter. Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates. Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Yun, kasi mga kaibigan, tama naman na inaward sa atin yung inaward ng International Tribunal, yung hindi naman talaga award eh. No? Wala pong binigay sa atin. Wala pong binigay sa atin. Kahit yung Kalayaan Island na hindi naman pasok sa ating EEZ, hindi naman binigay sa atin. Ang sinabi lamang doon sa arbitral ruling sa Hague, diniscredit lang nila o pinawalang bisa lang nila yung 9-dash line. Never sinabi doon na ang Pilipinas ang may-ari ng EEZ, no? Kasi yung EEZ hindi naman natin teritoryo yun eh. Hindi po natin teritoryo yun, no? Meron lang po tayong exclusive economic rights doon. Pero hindi po natin teritoryo yun. Halimbawa, dumaan yung China doon, dumaan ang Japan doon, kahit anong bansa ang dumaan doon, hindi nila kailangan magpaalam sa Pilipinas kasi hindi naman atin yun. No, yung arbitral ruling, walang sinabi doon na may ibinigay sa atin. No, ang sinabi lang doon ay binabasura ng arbitral ruling yung sinasabi ng China na 9-dash line. Yun lang yun. No, tapos pinipilit natin na may West Philippine Sea. Walang West Philippine Sea. Sa international names,
Walang West Philippine Sea doon na nakalagay doon, South China Sea. Merong Philippine Sea. Pero dito na po yan sa may Pacific. No? Yung tong nakaharap itong sa Surigao, dagat na nakaharap sa Surigao, dito sa may Leyte, no, yung Sierra Madre dito sa Aurora. 'Yun yung Philippine Sea. Pero there's no such thing as West Philippine Sea. Wala pong ganon na pangalan sa international, wala pong ganyan sa mapa. No? Kasi itong ito kasi si Pangilinan, no, they don't really want, no, wala talaga siyang pakialam diyan eh. Ang gusto lang niya is to Filipino to hate China. Yun yung target eh. No, they are doing all of that for Filipinos to hate China. Kasi leverage yan ng US eh. No? Sa tingin ko kasi US yung nasa likod niyan eh, na gustong i-hate ng US, gusto ni US na i-hate ng mga Filipino yung China. No, kasi during sa panahon ni Digong, maraming Pilipino ang bumaling din sa China. No? So yun lang yun. Again, hindi po atin yung yung ECZ natin diyan sa West Philippine Sea, hindi po atin yan. Hindi yan parte ng ating territory. 12 nautical miles ng sovereign territory natin eh. No? Pero agree ako na yung mga natural resources yan, tayo lang ang nag-iisang may karapatan dyan. No? Yun tinatawag na exclusive economic, right? Eksklusibong karapatan sa pang-ekonomiya doon. Yun lang.